Hindi lang ako ang responsable. Ako ang naging safety net ng pamilya. Ang anak na laging inaasahang umintindi, mag-adjust at magdala ng bigat kapag bumabagsak ang lahat. Habang si Mason ay pinapalakpakan dahil sa charm niya at mag-arbong lifestyle, ako naman ang tahimik na inaasahang sumalo sa mga problema na siya rin ang gumagawa. Habang nakaupo ako roon sa reunion, hawak ang bill na hindi ko naman utang, ramdam kong bumabalik lahat ng taon ng pananahimik ko. Lahat ng pagkakataong kinailangan kong lunukin ang sakit para lang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya namin. Tiningnan ko ulit ang envelope. $7,500. Rent ng apartment ni Mason sa downtown Minneapolis, isang lugar na puro luxury furniture, rooftop pool, at imported whiskey ang laman ng mga post niya online. Hindi iyon emergency. Hindi iyon pangangailangan. Lifestyle iyon. At gusto nilang ako ang magbayad. Huminga ako ng mabagal habang nakatingin sina mom at dad sa akin na parang natural lang ang hinihingi nila. Nicole, mahinang sabi ni mom, alam naming kaya mo naman. Isang beses lang ito. Isang beses lang. Parehong linyang narinig ko noong binayaran ko ang overdue credit card ni Mason, 2 taon na ang nakalipas. Parehong linyang narinig ko noong ako ang sumagot sa hospital bill ni Dad habang si Mason ay nasa Vegas para sa music festival. Laging isang beses lang pero hindi naman talaga natatapos. Tumingin ako kay Mason. Nakangisi pa rin siya habang iniikot ang susi ng bago niyang SUV sa daliri niya, parang walang nangyayari. Wala man lang hiya. Wala man lang thank you. Doon may pumutok sa loob ko, hindi galit lang kundi clarity. Bigla kong nakita ng malinaw ang role ko sa pamilyang ito. Hindi ako anak sa paningin nila. Ako ang backup plan. Ako ang insurance policy kapag pumapalpak si Mason. Dahan-dahan kong ibinaba ang envelope sa mesa. Tumahimik ang paligid, parang naramdaman nilang iba ang magiging sagot ko ngayon. Hindi ko babayaran ito, sabi ko ng diretsyo. Nawala agad ang ngiti ni Mom. Nicole, babala niyang sambit, pero hindi na ako umurong. Hindi ko apartment iyon. Hindi ko responsibilidad ang lifestyle ni Mason. Napakunot ang noo ni Dad. Pamilya tayo. Nagtutulungan ang pamilya. Napatawa ako ng mahina pero walang saya roon. Talaga ba? Kasi parang ako lang ang laging tumutulong. Ramdam kong nakatitig na sa amin ang ilang kamag-anak mula sa kabilang mesa. Si Mason naman ay sa wakas nagsalita, may halong inis sa boses. Grabe ka naman umasta. Maliit na bagay lang yan para sa'yo. Maliit na bagay. Parang wala lang ang $7,500. Parang wala lang lahat ng overtime na pinasok ko sa Seattle para makaipon. Parang wala lang ang mga gabing noodles lang ang dinner ko para maabot ko ang financial goals ko habang siya nagpapakasaya sa clubs. Kung maliit lang pala, sagot ko habang nakatingin diretso sa kanya, ikaw ang magbayad. Bumigat ang katahimikan. Si Ma'am agad ang sumabat. Hindi mo kailangang ipahiya ang kapatid mo. Hindi ko siya pinapahiya, sabi ko. Ginagawa ko lang kung ano ang matagal na ninyong dapat ginawa, pinapanagot siya. Kita ko ang galit na unti-unting umaakyat sa mukha ni Mason. Sanay siyang may sumasalo sa kanya. Sanay siyang kapag may problema may ibang mag-aayos. Pero hindi na ako iyon. Hindi na ulit. Tumayo ako mula sa upuan ko, kinuha ang coat ko, at itinulak pabalik ang envelope sa gitna ng mesa. Kung gusto ninyong regalo sa kanya, ang SUV, choice ninyo iyon. Pero huwag ninyong ipasa sa akin ang presyo ng mga desisyon ninyo. Nanginginig ang kamay ni Ma'am habang hawak ang wine glass niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, doon ako tuluyang napangiti, hindi masaya kundi pagod. Ang lungkot, no? Sa tuwing sinasabi ninyo yan, parang palaging may bill na kasunod. Walang sumagot. Si Dad umiwas ng tingin. Si Mason napailing na parang ako pa ang unreasonable. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, wala akong naramdamang guilt. Tumalikod ako at naglakad palabas ng dining hall habang naririnig ko ang mahinang bulungan ng mga tao sa likod ko. Sa labas malamig ang hangin ng Fargo, pero mas magaan huminga kaysa sa loob ng kwartong iyon. Habang naglalakad ako papunta sa kotse ko, may nag-vibrate na notification sa phone ko. Post ni Mason.
Picture ng bagong SUV na may caption Blessed Life. Hard work pays off, pays off. Matagal ko iyong tinitigan bago ko pinatay ang screen. Hindi na ako nasaktan. Sa wakas nakita ko na siya kung sino talaga siya. At mas importante, nakita ko na rin kung sino ako kapag tumigil na akong maging bangko ng pamilya ko. Bigla na lang tumunog ang phone ko habang nakatitig pa rin ako sa video ni Mason. Mom ang nakasulat sa screen. Ilang segundo ko iyong tinitigan bago ko sinagot. Nicole, malambing niyang bungad parang walang nangyari. Nabalitaan kong maaga kang umalis sa reunion. Alam mo namang nag-aalala kami. Napapikit ako sandali. Concern. Ganoon lagi magsimula ang manipulation nila. Talaga, malamig kong tanong. Kasi parang hindi naman kayo nag-aalala noong ginamit ninyo ang pangalan ko para umutang ng $150,000. Biglang natahimik ang linya. Mahabang katahimikan. Iyong klase ng katahimikang mas malakas pa kaysa sigawan. Nang magsalita ulit siya, mahina na ang boses niya. Hindi mo naiintindihan ang buong sitwasyon. Napatawa ako ng mapait. Then explain it to me. Muli siyang tumahimik bago bumulong. Kapatid mo siya, Nicole. Nangangailangan siya ng tulong. Hindi tulong ang private jets at champagne clubs, sagot ko agad. Hindi pangangailangan ang luxury watches. Ramdam kong unti-unting bumibigat ang paghinga niya sa kabilang linya. Ginawa namin iyon para maprotektahan siya. At ako, tanong ko, sino ang nagpoprotekta sa akin? Walang sagot. Siyempre wala. Hindi nila kailanman inisip kung ano ang mangyayari sa akin kapag bumagsak ang lahat. Hindi nila inisip ang credit score ko, ang future ko, ang pangalan ko. Ako ang collateral. Ako ang tahimik na anak na inaasahan nilang maglilinis ng kalat habang si Mason ang patuloy na pinoprotektahan. Nicole, please, sabi ni Mom, mas desperado na ngayon. Huwag mo itong gawing legal issue. Pamilya tayo. Doon tuluyang naputol ang natitira kong awa. Pamilya. Ginagamit lang nila ang salitang iyon kapag may kailangan sila. Too late, diretso kong sagot. May lawyer na ako. Bigla siyang napasinghap. You wouldn't do that to us. Hindi ako ang gumawa nito sa inyo, sabi ko. Habang mahigpit ang hawak sa phone, kayo ang gumawa nito sa akin. Pagkababa ko ng tawag, nanginginig ang mga kamay ko pero malinaw na malinaw ang isip ko. Hindi na ito simpleng favoritism. Hindi na ito tungkol sa reunion o rent bill. Crime na ito. At habang mas iniisip ko iyon, mas lumalalim ang sakit. Hindi lang nila ako kinalimutan bilang anak, ginamit nila ako. Buong gabi akong nakaupo sa dining table habang nakabukas ang laptop at nakakalat ang mga bank statement screenshots at transaction logs. Para akong detective sa sarili kong buhay. Bawat transfer, bawat forged signature, bawat suspicious withdrawal ay parang piraso ng katotohanang matagal kong ayaw makita. Bandang 12:00 ng gabi, nag-message si Monica. You okay? Tinitigan ko ang screen bago ako sumagot. No. But I think I'm finally awake. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, nakatanggap ako ng notification mula sa credit bureau. Isa pang account ang lumabas sa pangalan ko, credit line, na hindi ko alam na umiiral. Nanghina ako habang binabasa ang details. Delinquent na ito. Late payments. Collections warnings. Unti-unting nasisira ang financial record ko habang si Mason nagpa-party sa rooftop bars. Para akong nasusuka sa realization. Hindi lang nila ninakaw ang pera ko. Ninakaw nila ang future ko. Agad kong tinawagan si Karen. We need to move faster, sabi ko pagkasagot niya. Narinig ko ang pagkaluskos ng papers sa opisina niya bago siya nagsalita. I was about to call you. The deeper we look, the worse it gets. Kumabog ang dibdib ko. What do you mean, huminga siya, nang mabigat? Nicole, your parents may have used your identity for multiple financial instruments over several years. This could become a criminal investigation. Napahawak ako sa gilid ng mesa para hindi manghina. Criminal investigation. Ang mga salitang iyon ay parang pagsabog sa utak ko. Biglang bumalik lahat ng memories, ang cupcake na walang kandila, ang graduation na walang magulang, ang coding trophy na walang pumansin.
Habang ako tahimik na nagsisikap para maging proud sila, ginagamit na pala nila ang pangalan ko sa likod ko. Hindi ako anak sa kanila. Asset ako. Tool. Backup account para mapanatili ang ilusyon na successful si Mason. Lumapit ako sa bintana ng apartment ko habang bumabagsak ang snow sa labas ng Fargo streets. Tahimik ang syudad pero sa loob ko parang may bagyong hindi na mapipigilan. Noon ko lang tuluyang naintindihan kung bakit laging may excuse para kay Mason. Hindi dahil mas mahal nila siya, kundi dahil buong sistema ng pamilya namin ay umiikot sa pagligtas sa kanya sa consequences ng sarili niyang buhay. At ako ang laging pambayad. Pero tapos na iyon. Binuksan ko ang phone ko at muling tiningnan ang post ni Mason sa nightclub. Nakangiti siya champagne, raised high parang hari ng sarili niyang mundo. Sa unang pagkakataon, hindi inggit ang naramdaman ko habang nakatingin sa kanya. Pity. Dahil hindi niya alam na unti-unti nang bumabagsak ang mundong ginawa ng mga magulang namin para sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi na ako sasalo kapag bumagsak siya. Mahigpit at mapilit ang tono ng boses niya habang inuutos na akuin ko ang $2,000 na gastusin ng pamilya para sa bayarin sa maintenance ng property. Ikaw naman ang responsable, sabi niya na parang papuri iyon. Pinigilan kong sumagot ng pabalang nang mapagtanto kong sinusubukan lang niyang alamin kung hanggang saan ko kakayaning magtiis bago lumaban. Pamilyar na sa akin ang ganong pressure pero sa pagkakataong iyon ay mas madilim ang dating nito. Parang isang taktika para manatili akong abala habang tinatakpan nila ang mga bakas nila. Pagkababa ko ng tawag ay mabilis na tumatakbo ang isip ko, determinado akong huwag magpadala sa guilt trip nila. Nagsimula akong buuin ang plano ko. Hindi sapat ang mga dokumento para harapin sila. Kailangan kong makuha ang kontrol sa account para mapigilan ang tuluyang pagdurugo nito. Nabanggit ni Karen ang paglilipat ng ownership, isang legal na hakbang na pwedeng magtanggal ng access ng mga magulang ko at ni Mason. Ilang gabi akong halos walang tulog sa pagsasaliksik, inaayos ang bawat hakbang, mangalap ng ebidensya, siguraduhin ang account at ihanda ang pampublikong pagbubunyag. Nanginig ako sa isip na haharapin ko sila pero tapos na akong maging scapegoat nila. Laban ko ito at sisiguraduhin kong matalino ang bawat galaw ko. Napakahalaga rin ng naging tulong ni Monica. Nag-text siya ng contact details ng isang bank manager na kilala niya mula sa trabaho niya bilang paralegal, isang taong kayang pabilisin ang pagkuha ko ng access sa account records. Diskreto ang lalaking ito, sulat niya kasabay ng pagpapadala ng numero. Tinawagan ko siya kinabukasan at mahinahon kong hiniling ang kumpletong audit ng account. Nangako siyang ibibigay ang detalyadong records sa loob ng 1 linggo, isang pag-asang hindi ko inaasahan. Praktikal at diretso ang tulong ni Monica, eksaktong kailangan ko para magpatuloy. Sa bawat bagong natutuklasan ay mas humihigpit ang buhol sa dibdib ko pero mas tumitindi rin ang focus ko. Akala ng mga magulang ko ay kaya nila akong gamitin bilang pawn at akala ni Mason ay pwede niyang ipagpatuloy ang kasinungalingan niya habang buhay. Nagkamali sila. Unti-unti kong binubuo ang kaso laban sa kanila, parang ladrilyong isa-isang pinapatong. At pagdating ng tamang oras, ay sisiguraduhin kong harapin nila ang katotohanan. Makalipas ang 1 linggo, handa na ang plano ko. Nakipagkita ako sa isang financial agent sa Fargo, isang tahimik na lalaking nagngangalang Tom na eksperto sa account transfers. Sa maliit at masikip niyang opisina, iniabot ko ang mga bank records habang nananatiling kalmado ang mga kamay ko kahit rumaragasa ang adrenaline sa katawan ko. Sinuri ni Tom ang mga dokumento at kinumpirmang pwedeng ilipat sa akin lamang ang kontrol ng investment account na nakapangalan sa akin. Isa raw itong legal na hakbang na magla-lockout sa kahit sino pa kabilang na ang mga magulang ko. Nilagdaan ko ang mga papeles nang may buong intensyon, binabawi ang bagay na matagal ng akin. Pagsapit ng katapusan ng linggo, akin na lang mag-isa ang account, isang tahimik na tagumpay na pakiramdam ko'y unang hakbang patungo sa hustisya. Pagkatapos noon ay nakipagtulungan ako kay Karen, ang abogado ko, para maghanda ng isang matibay na set ng legal documents. Nagkita kami sa isang coffee shop na malayo sa mapanuring mata ng iba
habang isa-isang sinusuri ang bawat detalye. Nakaulat sa mga dokumento ang unauthorized loan, mga pinekeng pirma, at ang trail ng withdrawals na ginamit para punduhan ang maluho at magarbong buhay ni Mason. Tinulungan ako ni Karen gumawa ng presentasyon, isang malinaw at matinding buod na ilalantad sa publiko. Gusto kong walang butas ang bawat detalye, handang ilabas ang buong katotohanan sa tamang oras. Sa bawat pahinang binabasa ko, ay lalo lang tumitibay ang loob ko, paalala ng pagtataksil na malapit ko ng harapin. Samantala walang kaalam-alam si Mason at patuloy pa ring ipinagyayabang ang marangya niyang lifestyle. Binuksan ko ang cellphone ko at nakita ang pinakabago niyang video. Sumasayaw siya sa isang penthouse party sa Las Vegas habang napapalibutan ng mga modelo at kumikislap na neon lights. Nakalagay sa caption, "Another night, another vibe." Kumulo ang dugo ko habang pinapanood iyon dahil alam kong ang perang ginagamit niya para sa champagne at magdamagang luho ay galing sa pangalang akin. Binabaha siya ng papuri mula sa followers niya, bulag sa mga kasinungalingang nakatago sa likod ng kinang niya. Sinave ko ang video, isa na namang ebidensya para sa lumalaki kong arsenal habang nangangati ang mga daliri kong gumante. Pagkatapos noon ay tumawag sina mom at dad, mainit ngunit kalkulado ang tono ng mga boses nila. Inimbitahan nila ako sa taunang family gathering sa Fargo, isang marangyang pagtitipon sa bahay namin sa probinsya. "Panahon na para magsama-sama tayo," sabi ng nanay ko, habang may tinatagong intensyon ang tono niya na hindi ko agad matukoy. Dagdag naman ng tatay ko, "Umaasa kami sa pagdalo mo." Nakisabay ako sa laro nila at pumayag akong dumalo habang pinananatiling kalmado ang boses ko para hindi sila maghinala. Sa loob-loob ko, alam kong ito na ang entabladong kailangan ko para sa plano ko. Isang silid na puno ng mga kamag-anak at kaibigan, ang perpektong lugar para ilantad ang panlilinlang nila. Muling tumulong si Monica sa pagkakataong ito para tiyaking tama ang lahat ng legal documents. Ipinadala ko sa kanya ang digital copies at ilang oras niyang sinuri ang bawat detalye laban sa banking regulations. Sa isang gabing tawag namin, kinumpirma niyang matibay ang mga papeles habang maingat niyang itinuro ang isang maliit na formatting tweak para lalo pang mapalakas ang presentasyon. "Tama ang ginagawa mo," sabi niya, "hindi bilang pagdamay, kundi bilang pagkilala sa estratehiya ko." Ang tulong niya ang nagpapanatili sa akin na nakatutok, tinitiyak na walang kahit anong butas na sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Itinago ko ang bawat galaw ko. Iniiwasan ko ang mga tawag ng pamilya. Hindi ko sinasagot ang mapanuring mga text ng nanay ko tungkol sa finances ko at umiwas ako sa social media para hindi sila makahalata. Tuwing gabi, nire-review ko ang plano ko sa apartment ko habang ang katahimikan ay tanging napuputol ng mahinang ugong ng laptop ko. Paulit-ulit kong ni-rehearse ang gagawin kong pagbubunyag, iniisip ang magiging reaksyon nila kapag tumama na sa kanila ang katotohanan. Ang ideyang haharapin ko sina Mason, ang mga magulang ko, at lahat ng kasinungalingan nila ay nagpapadaloy ng kaba at matinding enerhiya sa buong katawan ko. Pero handa na ako. Ito ang sandali ko at hindi ko hahayaang mawala ito. Makalipas ang isang linggo, dumating na rin sa wakas ang araw ng family gathering. Masiglang puno ng ingay at tawanan ang pagtitipon hanggang sa ibinagsak ko ang katotohanan. Ang bahay namin sa probinsya ng Fargo ay nag-uumapaw sa init at saya, may mga ilaw na nakasabit sa paligid habang kumikislap sa ibabaw ng mahahabang mesa na puno ng mga pagkaing pang-holiday. Naroon ang mga tita-tito at pinsan naghahalakhakan habang humahalo ang usapan nila sa mahinang musika, walang kaalam-alam sa unos na paparating. Nakatayo ako malapit sa fireplace. Sa matatag, ngunit mabigat ang tibok ng puso ko habang mahigpit na hawak ang folder ng mga legal documents. Nakikihalubilo sina mom at dad sa mga bisita na may perpektong ngiti sa mga labi, habang si Mason naman ay nasa isang sulok at ipinapakita ang bago niyang gintong relo sa isang humahangang pinsan. Makapal ang hangin sa kumpiyansa nila, pero alam kong ilang sandali na lang ay dudurugin ko iyon. Lumapit ako sa gitna ng silid at tinaasan ang boses ko para maputol ang usapan ng lahat. "May gusto akong ibahagi," sabi ko sa kalmadong ngunit makapangyarihang tono. Unti-unting tumahimik ang paligid habang napalingon sa akin ang lahat.
Binuksan ko ang folder at itinaas ang unang dokumento, isang bank statement na nagpapakita ng $150,000 na loan na nakapangalan sa akin. Sunod-sunod ang hingal at bulungan sa silid habang ipinapaliwanag ko ang mga pinekeng pirma, ang mga withdrawals na dumiretso sa mga account ni Mason at ang investment account na ginamit ng mga magulang ko bilang front. Ipinakita ko rin sa screen ang screenshots mula sa social media ni Mason, ang mga party niya sa Vegas, ang yacht niya sa Miami, bawat isa ay konektado sa mga petsa ng transaksyon. Hindi matatawaran ang ebidensya at inilatag ko ang lahat para makita ng lahat. Namutla ang mukha ng nanay ko. Hindi ito ang iniisip ninyo, pautal-utal niyang sabi habang nanginginig ang boses at pasulyap na tumingin kay Dad. Sinubukan namang sumingit ng tatay ko pero nagkakagulo ang mga salita niya. Pinoprotektahan lang namin ang kinabukasan ng pamilya, giit niya. Pero hungkag ang dating ng mga dahilan niya habang unti-unti itong gumuho sa bigat ng katotohanan. Hindi mapakali ang mga bisita habang lumalakas ang mga bulungan nila at unti-unting nabubuo sa isip nila ang buong panlilinlang. Mas matindi naman ang naging reaksyon ni Mason. Marahas niyang itinulak pa atras ang upuan niya habang namumula ang muka sa takot at galit. Binabaluktot mo ang lahat. Sigaw niya habang nababasag ang boses. Tuloy-tuloy siyang nagrant at ako ang sinisisi sa pagsira ng vibe ng gathering, pero lalo lang siyang napahamak sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Nagyabang pa siya tungkol sa paggastos niya at iginiit na pinaghirapan niya ang marangyang buhay niya na lalo lamang naglantad ng pagiging iresponsable niya sa harap ng natutulalang mga tao. Ang pagsabog niya ng emosyon ang lalo pang nagpatunay sa lahat ng akusasyon ko. Nanlaki ang mga mata ng mga bisita habang pinapanood ang eksena. Mahigpit na hawak ni Tita Linda ang baso niya habang naninigas ang panga. At si Cousin Greg naman ay nakatitig kay Mason, ang dating paghanga ay napalitan ng pagkasuklam. Naglaho ang init ng silid at napalitan ito ng mabigat na katahimikan na tanging napuputol ng desperadong pagtutol ni Mason. Ramdam ko ang paghusga ng lahat sa pamilya ko habang ang tiwala nila sa mga magulang ko ay unti-unting nagkakadurog-durog sa bawat segundo. Humarap ako ng diretso sa mga magulang ko, matatag ngunit matalim ang boses ko. Ginamit ninyo ang pangalan ko at ang kinabukasan ko para punduhan ang mga kasinungalingan niya. Sabi ko habang itinuturo si Mason. Tapos na akong maging scapegoat ninyo. Sinubukan akong hawakan ng nanay ko habang nagmamakaawa ang mga mata niya, pero umatras ako ng walang pag-aalinlangan. Bagsak ang mga balikat ng tatay ko, nawalan na siya ng dating awtoridad. Galit na galit namang nakatitig sa akin si Mason habang nanginginig ang mga kamay niya. Pero hindi ako umurong sa titigan namin. Ito ang sandali ko at nakatayo akong matatag habang sa wakas ay nawala ang bigat ng mga taong pananahimik ko. Hungkag na hungkag ang mga palusot nila habang tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit hindi pa natatapos ang kaguluhan. Tumaas ang boses ng nanay ko sa gitna ng bulungan ng mga tao matalim at puno ng sisi. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Charles, sigaw niya habang itinuturo ang tatay ko. Balot ng desperasyon ang mukha niya habang pilit inililipat ang sisi sa harap ng mga nakatitig na bisita. Humigpit ang panga ng tatay ko habang nababasag ang dati niyang kalmadong anyo. Pumirma ka rin naman, Janet. Malamig ngunit masakit niyang sagot. Napuno ng pag-aaway nila ang buong silid, isang nakakaawang pagtatangka, natakasan ang katotohanang inilantad ko. Pinanood ko silang magwatak-watak habang ang pagkakaisa nila ay tuluyang bumabagsak sa bigat ng sarili nilang mga kasinungalingan. Samantala, desperado namang sinusubukan ni Mason na iligtas ang imahe niya. Hinugot niya ang cellphone niya at nagmamadaling mag-post ng cryptic message sa social media. Laging binabaluktot ng mga hater ang katotohanan, mabilis niyang tinype habang nanginginig ang mga daliri niya sa pagtatangkang kontrolin ang narrative. Pero ang mga followers niyang dati ay agad siyang pinupuri ay nagsimulang magtanong. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ng isa. Ito ba ang dahilan kung bakit lagi kang nagyayabang online? Sulat naman ng isa pa. Unti-unting nababasag ang makintab niyang influencer image at may madilim na kasiyahang dumaloy sa akin habang pinapanood kong mawalan ng balanse ang mundo niya.
Ang walang habas niyang paggastos na dati niyang ipinagmamalaki ay naging parang lubid na unti-unting sumasakal sa kanya. Hindi na ako nagtagal pa para panoorin ang tuluyang pagkalugmok nila. Kinuha ko ang coat ko at lumabas ng bahay sa Fargo habang sumalubong sa mukha ko ang malamig na hangin, parang unang malalim na paghinga matapos ang matagal na pagkakakulong. Lumalangit-ngit ang nyebe sa ilalim ng mga bota ko habang tinatawid ko ang driveway, iniiwan sa likod ko ang init ng isang pamilyang hindi naman talaga naging akin. Sa bawat hakbang ay mas gumagaan ang pakiramdam ko, parang isa-isang natatanggal ang bigat ng mga taong pagdidikta nila sa buhay ko. Hindi ako lumingon pabalik dahil hindi ko na kailangang dalhin pa ang bigat ng pagtataksil nila. Ito na ang pag-alis ko, pinal at walang pagsisisi. Kinaumagahan nakipagkita ako kay Karen, ang abogado ko, para tapusin ang susunod naming hakbang. Gumawa siya ng legal notice of formal demand for accountability na naka-address sa mga magulang ko at kay Mason. Nakasaad doon ang maling paggamit nila sa identidad ko, ang $150,000 na loan, at ang mga fraudulent withdrawals na suportado ng lahat ng dokumentong nakalap ko. Ipinadala iyon ni Karen sa pamamagitan ng certified mail para matiyak na hindi nila ito maiiwasan o mababalewala. Ito na ang magsisilbing simula ng legal action, kumpiyansa niyang sabi. Tumango ako habang nananatiling matatag ang loob ko. Alam kong iyon na ang martilyong dudurog sa mahihina nilang depensa. Pagbalik ko sa apartment ko, bumuhos sa akin ang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Sa loob ng maraming taon, iginapos ako ng mga magulang ko, sa kontrol nila inaasahang gagampanan ko ang papel ng perpektong anak, habang si Mason naman ang patuloy nilang itinataas. Pero ngayon, dahil nasa pangalan ko na ang account at nailantad na ang katotohanan, malaya na ako. Umupo ako sa sofa ko habang ninanamnam ang katahimikan ng sarili kong espasyo, isang napakalaking kaibahan mula sa kaguluhang iniwan ko. Sa unang pagkakataon, hindi na ako ang naglilinis ng kalat nila. Naputol na ang mga tanikala ng mga inaasahan nila, at sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Mabilis ang naging epekto ng lahat. Kumalat ang mga usap-usapan mula sa gathering at lalo pa itong lumaki dahil sa social media. Isang lokal na news outlet sa Fargo ang kumuha ng kwento at naglabas ng artikulong may pamagat na family secrets exposed at holiday reunion. Ang reputasyon ng mga magulang ko na dati halos hindi matinag sa maliit naming komunidad ay nagsimulang bumagsak. Nagtsismisan ang mga kapitbahay at unti-unting lumayo ang mga matagal ng kaibigan ng pamilya. Bumaba rin ang followers ni Mason habang nasisira ang brand niya at nagsimulang umatras ang mga sponsors. Hindi na lamang personal ang iskandalo, naging pampubliko na rin ito, isang matingkad na ilaw na tumama sa lahat ng panlilinlang nila. Pinanood ko ang lahat mula sa malayo habang nananatiling kalmado ang puso ko, alam kong tama ang ginawa ko. Dumating ang bagong taon at sa wakas ay tunay na akong malaya. Ibinuos ko ang sarili ko sa pagbuo ng bagong career path, determinadong gumawa ng buhay ayon sa sarili kong gusto. Nakakuha ako ng trabaho bilang data consultant sa isang tech startup sa Fargo. Isang posisyong pinahahalagahan ang coding skills ko at ang walang sawang sipag ko sa trabaho. Araw-araw ay sumisisid ako sa komplikadong datasets at gumagawa ng mga solusyong pinupuri ng buong team ko. Punong-puno ng enerhiya ang opisina, kabaligtaran ng nakakasakal na pressure ng pamilya ko noon. Nag-lease ako ng bagong apartment sa downtown. At ang malalawak nitong bintana ay nagpapapasok ng liwanag na parang simbolo ng panibagong simula. Bawat hakbang pasulong, bawat gabing nagtatrabaho ako sa projects, bawat client meeting ay lalo lang nagpatibay ng kumpiyansa ko, patunay na kaya kong magtagumpay nang wala sila. Samantala, tuluyan namang bumagsak si Mason. Naubos ang pera niya dahil sa walang kontrol niyang paggastos at tuluyang naubos ang laman ng mga account niya matapos ang mga taon ng maluho at iresponsableng pamumuhay. Nabalitaan ko mula sa isang mutual friend na nagdeklara na siya ng bankruptcy. Nabawi ang luxury condo niya at ibinenta ang mga designer clothes niya para pambayad sa mga utang. Natahimik din ang social media niya. Ang dati halos araw-araw na party photos ay napalitan ng iisang post lamang, isang malabong apology tungkol sa mahihirap na pinagdaraanan niya. Ang mga followers niyang dati tapat sa kanya
ay siya namang bumaling laban sa kanya, puno ng pagkadismaya at galit ang mga comments nila. Ang influencer empire na itinayo niya gamit ang nakaw na pera ay tuluyang gumuho at naiwan siyang harapin ang resulta ng sarili niyang mga desisyon. Hinarap din ng mga magulang ko ang sarili nilang pagbagsak. Nawalan ng respeto sina mom at dad sa mahigpit at malapit na komunidad ng Fargo. Pabulong na lamang binabanggit ang mga pangalan na nila sa mga lokal na pagtitipon. Ang legal notice na ipinadala ko ay nagbukas ng investigasyon at nagsimulang kumalat ang mga tsismis tungkol sa posibleng kaso ng fraud laban sa kanila. Iniwan din ng isang lokal na law firm ang tatay ko bilang kliyente dahil ayaw nitong madawit sa iskandalo. Ang maingat nilang binuong imahe bilang matagumpay at respetadong pamilya ay tuluyang nagkadurog-durog habang lumalayo sa kanila ang mga kapitbahay at kasamahan nila. Hindi ako natuwa sa pagbagsak nila pero may tahimik na hustisyang dala ang makita silang harapin ang katotohanang matagal nilang sinubukang itago. Sa huli, nagpasya akong ibahagi online ang kwento ko. Hindi para maghigante, kundi para mabawi ang sarili kong boses. Nagpost ako ng mahabang thread sa social media tungkol sa kung paano ko natuklasan ang panlilinlang ng pamilya ko at kung paano ako lumaban. Ikinuwento ko ang pinekeng loan, ang pagtataksil nila, at ang paglalakbay ko tungo sa kalayaan, pinananatiling totoo at emosyonal ang tono, ngunit kontrolado at malinaw. Mabilis na kumalat ang post ko at tumama ito sa damdamin ng maraming taong nakaranas din ng kaparehong problema sa pamilya. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga mensahe, may ilan mula sa dati kong mga kaibigan at mayroon ding mula sa mga taong hindi ko pa kailanman nakilala, nagbibigay ng suporta at nagkukuwento ng sarili nilang pinagdaanan. Ang naging reaksyon nila ay hindi lang simpleng pagpapatunay na tama ako. Isa rin itong paalala na hindi ako nag-iisa. Sa lahat ng nangyari, may isang mabigat akong katotohanang natutunan. Kailangan mong pahalagahan ang sarili mo kahit piliin ng pamilya mo ang ibang tao kaysa sayo. Sa loob ng maraming taon, hinayaan kong diktahan ng paboritismo nila ang tingin ko sa sarili ko. Palaging ikinukumpara ang halaga ko sa atensyong ibinibigay nila kay Mason. Pero nang harapin ko sila, doon ko napagtanto na ang halaga ko ay hindi nakadepende sa pag-aproba nila. Nabuo ko ang buhay ko dahil sa sarili kong sipag-tibay at pagsisikap at sapat na iyon. Maaaring manatili habang buhay ang mga sugat na iniwan ng paboritismo nila pero hindi na nila ako kayang pigilan pa. Mas matatag na ako ngayon, hindi dahil sa kanila, kundi sa kabila ng lahat ng ginawa nila. Sa lahat ng nagbabasa nito, maraming salamat sa pagsubaybay sa kwento ko. Mahaba at mabigat ang naging paglalakbay ko, pero ang pagbabahagi nito ay nagbigay rin sa akin ng lakas. Gusto kong marinig ang mga iniisip ninyo. Mag-iwan kayo ng komento at sabihin kung ano ang opinyon ninyo o kung nakaranas din kayo ng katulad nito. Mahalaga rin ang mga kwento ninyo.